Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po yung lingkod, Freddy. At sa Facebook at Pilipino sa America Vlog YouTube. You can subscribe to my channel. Just press the red button below. And once you press it, you are already subscribed and it's all free. At if you could share this video to others, more especially to the people of Mindanao, okay? This concern about you as well as the entire Philippines, okay? If you agree or disagree with this topic, okay? At sana ibigay nyo ako ng big likes and mag-comment po tayo. Dito ko malalaman ang mga boto nyo kung pabor ba kayo sa paghiwalay ng Mindanao sa Republika ng Pilipinas at kung ano ba mga consequence, anong mangyayari dyan. Okay? Kasi ang sinasabi nitong ex-president Rodrigo Roa Duterte ay inuulit niyang muli ang kanyang mungkahi na legal ang proseso na mungkahing ihiwalay ang Mindanao Republic under the state of China. Yan ang gusto niya mangyari, under the state of China. Okay? Okay. Pakinggan natin ito. Nagtataka raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa aniyang knee-jerk reaction ng ilang militar at opisyal ng pamahalaan. Kaugnay ito sa mungkahi niyang ikalas at maging independent ang Mindanao mula sa Pilipinas o yung secession. Sa isang radio interview, binanata ni Duterte ang mga bumabatikos sa kanyang proposal. Yan ang hindi naintindihan ng mga sa kanila na lang, tira-tira na sedition. Magugunitang sinabi ni Nakamigin Governor Xavier Jesus Romualdo at ama niyang si Congressman Nadinig nyo? Nanindigan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Kasi ito ay inihambing niya sa nangyari sa Timor-Leste na nakakuha ng independensya sa Indonesia. Kasi nung araw ito ay colony ng Portugal. Wala naman nangyari nung sila ay naging colony ng Portugal. Kaya sila ay nakuha ng Indonesia. Nakialam ang Indonesia at nasakop sila ng Indonesia for about years, no? Tapos humingi sila ng independensya. Gumawa sila ng referendum kung ilan ang gusto na mahiwalay sa Indonesia. Ang katwiran nila ay dahil ang Indonesia ay almost 100% Muslim, whereas sa Timor-Leste, 100% ay Catholic. So, yun ang pinagbasihan nila. Yun ang pinagbasihan nila. Pahirap na bansa. It is one of the poorest country in the world. Okay? Kumikita lang sila sa kaunting petroleum na nakukuha sa kanilang dagat o lupa. At ang produksyon nila ay coffee agriculture. So, walang asenso. Kaya ngayon, nung nagkaroon sila ng independensya, sila ay nananatiling napakahirap at umaasa lang sa international aid ng United Nations. Wala nang iba. Wala nang iba. Kaya, ngayon, ang Indonesia naman ay ito. Sasabihin ko naman sa inyo ang Indonesia na ang ginawa nila ay tinanggihan nila ang Indonesia, no? Ang Indonesia, teka, ha? Ito. Kasi nung ang Indonesia ay nagkaroon ng authoritarian government nung araw, no? Ang Timor-Leste ay nagkaroon ng national referendum to choose either autonomy within Indonesia, autonomy under ng Indonesia. Katulad dyan sa atin, no? May autonomy at ang sinusuplayan tayo ng gobyerno dyan sa Mindanao.
MNLF, MILF, di ba? At tinatawag na BARM. Okay? At ngayon ay satisfied naman yung member provinces ng BARM sa ginagawa ng Pilipinas. Kasi ang economy ng Pilipinas ay umaangat na ngayon. Okay? Ngayon, 78% of the nearly 99% of registered voters in Timor-Leste turnout opted for independence. No, nanalo sila sa pamamagitan ng referendum. At ito nangyari sa Timor-Leste. Pinakamahirap na bansa sa buong mundo. Hindi sila umangat. Ano naman ang nangyari sa Indonesia? Ang Indonesia ay kasalukuyang umaangat at tinalo pa nga ang Pilipinas. Tinalo pa ang Thailand, tinalo pa ang Malaysia ng Indonesia. Ngayon, ang kanilang category ngayon ay hindi na upper middle, higher income level country na. Okay? Inuulit ko, higher level income country ang Indonesia. In fact, this Indonesia are member of the G5 group. Nakuha nyo? Ganyan ang kayaman na ngayon ng Indonesia. At tinalo niya ang Thailand at ang Malaysia. Nakikita nyo? So, maaaring ganyan din ang mangyari sa Mindanao. Ang Luzon ay number 1. Pangalawa ang Cebu. Pinakamayaman ng Cebu after Luzon. At ang pangatlo ay ang Mindanao. Represented by Davao. Kasi ang Davao ang pinaka number 1 sa Mindanao. Ngayon, kung aalis sila sa Republika ng Pilipinas, ay makakapag-concentrate ang Pilipinas sa maliit na populasyon. Maliit na populasyon at maliit na nasasakupan. Excuse me. And it will become that perhaps we could because of that total interesado naman ng Amerika sa Luzon, most especially in Luzon and Visaya. Hindi sila masyado particular sa Mindanao. Parang ayaw nila kasi ang Mindanao ay Muslim provinces or Muslim island. Karamihan dyan. So, ayaw nila yon. Ayaw ng Amerika. Kaya, maaari tayong sumali sa Confederation of State of America. So, maaari tayong maging number 51 or 52 member of the United States of America. Kasi, right up now, tayo ay kinlassified ng Amerika as a family. Kaya mamili ang mga taga Mindanao. Whether you like to Duterte, who will be your president just in case. Who will be your president just in case. But right now, hindi siya nakakuha ng suporta mismo sa kanyang lugar sa Mindanao na siya ang sinusuportahan na maging Republic of Mindanao. Kasi it will take a real time for Mindanao to be developed. Kasi ang lahat halos ng gastos nyo diyan sa Mindanao ay nanggagaling sa Luzon. Di ba? Nanggagaling lahat sa Luzon. Ang lahat ng negosyo ay nandyan sa Luzon. At hindi nyo may tatanggihan. Okay? So, maniwala kayo o sa hindi, isipin nyo, mag-evaluate kayo, ano ba ang ni Duterte? Dahil nagawa niya yan dahil gusto niya siya mismo magiging presidente ng Mindanao. Mindanao. At kayo ang magiging mahirap kasi katulad na nangyari sa Timor-Leste, sila ay pinakamahirap na bansa. Yan ang iniidolo ni Rodrigo Roa Duterte. Isipin nyo, inihambing lang kayo sa Timor-Leste na nakakuha raw ng autonomy at naging independence from Indonesia because of that simple reason na gusto niya maging presidente. So, personal reason ang gusto mangyari ni Rodrigo Roa Duterte. Okay? So,
at siguro ng kanyang buong pamilya upang manatili sa kapangyarihan at your expense. Okay? So, I hope that it will serve you as additional information for you to decide whether you choose being separated from the Philippines or continue in accordance with the Constitution of the Philippines to be a part of the Philippines. Okay? In God we trust, never hold your peace.